Ang paghihiganti ng api The Revenge of Billionaire Wives. Searching for Nanny. Kabanata 11. Nasa Pilipinas na sina Lloyd at Karina. Ikinasal sila matapos mag-propose si Lloyd sa kanya. Hindi naman nakadalo sina Marco at Patrick dahil sa may iba itong appointment, pumunta sila sa Paris para umattend ng symposium para panuurin ang mga sikat na chef at magkaroon na rin sila ng idea about sa mga famous recipes na gusto ng mga Briton at iba pang foreign people, na nagbabakasyon sa London at kumakain sa kanilang restaurant. Naiintindihan naman ni Lloyd si Patrick at naiintindihan naman ni Karina si Marco ang dati niyang manager. Natapos ang kasal nila, at unang gabi nila Karina at Lloyd, para sa kanilang honeymoon at nasa bahay lang sila, pero may plano silang magbakasyon para sa second honeymoon nila. Nagbihis ng magandang lingerie at nightie si Karina. Masaya namang nakatingin si Lloyd. Nagsimula ng halikan ni Lloyd si Karina sa kanyang leeg, mahinahon ang halik niya dito. Hanggang sa bumalik siya sa lobby nito, at mas maiinit na ang halik nila. Naging malikot naman ang kamay ni Lloyd, hinawakan niya ang dalawang bundok na kasing tayog ng Vulcan mayon sa dibdib ni Karina, at napaungol naman siya, dahil naramdaman niya ang init ng palad ni Lloyd. Bumaba ang halik ni Lloyd papunta sa dibdib niya, sinipsip at dinidila-dilaan niya ang mga kulay rosas na mga passes doon, napahawak naman si Karina sa batok ni Lloyd, hudyat iyon na nasarapan siya, kumbaga naabot na niya agad ang unang baitang ng langit. Naging wild na ang gabi para sa kanilang dalawa. Binilisan pa ni Lloyd ang pagpasok labas ng kanyang alagang kabayo, at mas lalo pang tumirik ang makina nito nang hawakan iyon ni Karina. Nag-aalab ang gabing iyon na tila mga motor ng kamote na nasusunog ng bagong taon na di kayang pigilan ni Newman, na parang wala na bang katapusan. Iyon ang unang tilaok nila Karina at Lloyd mga idol, pasensya na mga idol at medyo nahaluan ng kaunting lambingan. Naging masaya ang gabing iyon para sa dalawang taong nagmamahalan. Makalipas ang isang buwan ay natuklasan ni Karina na siya ay nagdadalang tao. Masaya niya yung ibinalita kay Lloyd at sa parents nila. Sobrang saya naman ni Lloyd at ng mga magulang niya dahil natupad na rin ang matagal nilang gusto. Inalagaan ng pamilya ni Lloyd si Karina. Pagkalipas ng 7 buwan ay naging maselan ang pagbubuntis niya. Naging maselan ang pagbubuntis ni Karina, kaya naman ay nagsuggest na ang ina ni Lloyd na kumuha sila ng kasambahay na siyang mag-aalaga kay Karina at sa magiging anak nila. Honey, sabi nga pala ni Mom, na mag-hire daw siya ng kasambahay na mag-aalaga sa akin, ayaw kasi ni Mom na ma-stress ka. Okay lang naman ako Han, mas mabuti nga iyon. Kailangan mo talaga iyon. Sagot ni Lloyd. At alam mo naman, syempre wala ako palagi sa tabi mo kasi nasa opisina ako. Si Mom naman ay busy din, lalo na si Dad. Sagot niya sa akin. Okay. Ikaw ang bahala Han, pero ayaw ko naman na isipin mo, napabigat ako sa iyo. Han, hindi naman sa ganoon napabigat ka. Nag-iingat lang tayo, alam mo naman na importante para sa atin na maipanganak si baby ng malusog. Naiintindihan ko ang aking asawa, at kahit nga ako mismo ay ayaw ko din na may masamang mangyari sa aming anak. Nakaalis na si Lloyd papuntang opisina, naiwan na lang siyang mag-isa sa bahay na sobrang laki. Tahimik ang buong bahay, na parabang nakakabingi ang katahimikan. Sa kasal niya ay umattend si Dina, dahil hindi pwedeng wala siya, siya ang maid of honor niya. Nag-leave lang ito ng 2 linggo saka bumalik sa London sa trabaho niya. Namimiss na din niya ang kanyang kaibigan at pati na ang trabaho niya. Ibang-iba na talaga pag may asawa at anak na, mas priority na iyon para sa kanya. Naisipan niyang tawagan si Dina. Hello Dina, kumusta ka na dyan? Okay lang naman friend, ganoon pa rin lumalaban sa buhay kahit pagod na sa kakatrabaho. Sagot sa akin ni Dina. Ano ka ba friend, huwag ka nang malungkot, at magpakatatag ka, makakaahon ka rin balang araw. Hay nako, sana all. Sana nga friend alam mo naman na gusto ko na talagang magpahinga. Kaso hindi pwede kasi nga may pamilya pa akong umaasa sa akin, at nakakapagod na rin minsan. Malungkot na sabi ni Dina sa akin. Alam ko Dina, naiintindihan ko naman ang gusto mong mangyari. Pero hanggat kaya mo pa, ay go lang ng go. Oo nga friend, para sa pamilya ko. Sana darating na din ang Prince Charming ko kagaya mo.
Hindi ko akalain na biglang mababago ang buhay mo dahil lamang sa isang insidente. Oo nga Dina, hindi ko rin akalain na sa ganoong sitwasyon pa kami magkakakilala ni Lloyd. Sagot ko kay Dina. Exactly friend, talagang nakatadhana na sa iyo si Sir Lloyd kaya magpasalamat ka kay God. Sabi naman sa akin ni Dina. Natapos ang usapan namin at masaya na rin ako kasi nakausap ko si Dina. Sunod kong tinawagan si Mom, nangamusta ako sa kanila. Hello Mom, kumusta naman kayo dyan? Hello Karina, anak okay lang naman kami. Patuloy pa rin ang therapy ni Carlos, sana nga makakalakad na siya soon. Ipagdasal natin iyan Mom, message nyo lang ako kung magkano ang kailangan para sa therapy ni Carlos. Si Caleb Mom kumusta? Ayon okay lang naman siya, nasa kolehiyo na ang kapatid mo. Salamat nga pala sa lahat Karina kasi hanggang ngayon ay hindi mo pa rin kami pinapababayaan. Ang sabi sa akin ng aking ina. Kahit na anong mangyari ay hindi ko pababayaan ang aking pamilya, kahit may sariling pamilya na ako. Kinabukasan ay ipinatawag ako ng aking mother-in-law dahil may sasabihin daw siya. Lumabas naman ako ng kwarto habang hawak-hawak ko ang aking tiyan. 7 buwan na ang tiyan ko, at maselan ang aking pagbubuntis at sa buwan pa naman na iyon ay kadalasan ay nagkakaroon ng miscarriage. Hello Mom, pinatawag niyo daw ako. Yes Karina, halika at maupo ka muna. Later, ay makikilala muna ang kasambahay na mag-aalaga sa iyo. Huwag ka masyadong magkikilos, at siya na lang ang utusan mo para naman hindi ka masyadong mapagod. Sabi sa akin ng mother-in-law ko, pero sa isip ko nakakahiya naman sa kasambahay kung uutusan ko siya, kung kaya ko naman. Makalipas ang 1 oras ay may nag-doorbell, may pumasok na isang batang babae, siguro ang edad niya ay nasa around 20 plus something. Maganda naman ang babae, maputi ito at matangos ang ilong, parang hindi kasambahay ang pormahan nito. Pero parang na-sense ko na iba ang dating, ayaw ko, iyong ugali niya, makikita sa ekspresyon ng kanyang mukha, pero ayaw ko munang mag-judge, baka iyan lang ang natural na ekspresyon niya. Magandang umaga po madam. Ako nga po pala si Evelyn Buenaventura, laking probinsya po ako. Mayroon po akong 2 kapatid, isang babae at isang lalaki. Ulila na po kami sa mga magulang, both po sila ay mga patay na. Nakangiting sabi ni Evelyn. Okay Evelyn, siya si Karina. Siya ang aalagaan mo, kung anong iutos niya ay dapat sundin mo. 7 buwan ang buntis si Karina at maselan ang pagbubuntis niya kaya kailangan niyang may karamay siya. Utos ni Mom sa kanya. Nakikinig lang si Evelyn pero nakatingin siya kay Karina, medyo kakaiba ang tingin niya doon. Pero hindi na niya inisip iyon basta kung anong utos ni Karina sa kanya ay susundin niya. Lumipas ang mga araw ay nakapansin ng kakaiba si Karina. Iba na kung manamit si Evelyn gayong may uniform naman siya sa bahay. Nagsusuot na ito ng maikling short at ang blouse ay naka-cleavage. Pagkatapos ng kasal ni Lloyd at Karina ay nakatira na sila sa bagong bahay nila. Kaya minsan lang pumupunta ang mother-in-law niya sa kanila. Habang si Lloyd ay nasa trabaho. Naiintindihan naman niya ang kanyang asawa kasi para naman iyon sa pamilya nila. Evelyn, huwag ka sanang magalit ha. Okay lang ba kung hindi ka magsuot ng ganyan dito sa bahay? Bakit po Ma'am Karina bawal po ba? Anyway, hindi naman sa ganoon, kasi ayaw ko lang na ganyan ang suot mo. Ang sabi ko sa kanya. Ngunit nakita ko sa ekspresyon niya na galit siya sa sinabi ko sa kanya. Umalis siya at pumunta sa kwarto niya. Matagal siyang lumabas, nung marinig niya na dumating na ang asawa ko ay napansin kong lumabas na siya ng kwarto niya pero hindi pa rin siya nagbibihis. Naiinis ako kasi parang inaakit niya ang asawa ko. Nagsimula na akong kabahan at matakot. Paano kung matukso ng tuko ng babaeng ito ang asawa ko? Baka hindi mapigilan ng asawa kung manigas ang mga ugat nito at matukso sa kanya. Gayong hindi na namin nagagawa ang mga bagay na ginagawa ng mag-asawa dahil nga buntis ako. Hello hon, how was your day? Okay lang hon. I'm doing my yoga para daw healthy si baby. How about you hon? Sagot ko sa aking asawa. Okay lang naman ang araw ko hon, about naman sa work medyo busy at stress pero okay lang kasi kayo naman ang iniisip ko.
Napaka-sweet ng asawa ko, iyon talaga ang pinaka-nagustuhan ko sa kanya. Sana hindi siya magbago. Honey, may problema ba? Tahimik ka ata. No, Han. Okay lang naman ako. Halika na kakain na tayo. Sige, si Yaya ba ang naghanda ng pagkain? Ah. Hindi Han, ako ang nagluto niyan, mas gusto ko kasing ako ang magluto para matikman mo uli ang luto ko. Napangiti naman ako habang sinasabi ko iyon sa kanya. Talaga. Happy ako Han, kasi kahit malaki na ang tiyan mo ay nagagawa mo pa ring magluto. Pwede naman si Yaya ang magluto, di ba? Sagot ni Lloyd. Okay lang, gusto ko kasing ako ang magluto at alam ko na rin ang paborito mo. Lumapit naman si Evelyn at nag-serve siya ng juice at talagang sinasadya niya na yumuko para makita ang dibdib niyang parang cocomelon ni Lloyd. Ngunit deadma lamang si Lloyd habang nagbabantay naman si Karina. Thank you Nani. Sabi ni Lloyd. Honey, you can call her Evelyn. Oh. Okay, sorry Evelyn. Si Mom ba ang nag-hire sa kanya? Yes, honey. Last day lang siya na-hire kaya lang nasa trip ka noon kaya ngayon mo lang siya nakita. Sagot ko sa kanya. Napansin kong tumingin si Lloyd kay Evelyn. Masyado na akong na-paranoid at nag-advance mag-isip na what if mangyari ang kinakatakutan ko, huwag naman sana. Maakit kaya si Lloyd sa alindog ni Evelyn? Ano ang nararamdaman ni Karina habang nakatingin si Evelyn kay Lloyd? Abangan ang susunod na mga kabanata mga idol dito lang sa mga nagbabagang eksena sa kwentong ito. May magaganap kayang milagro o multo sa gabi, o may maglalaro ng tago-taguan sa madidilim na sulok ng bahay. Hanggang dito na lang mga idol, hanggang sa muli pa like and share na lang po mga idol, God bless to all.